Late na nga po ako nagising kaya naman diretso na nga rin po ako nag-asikaso dito sa aming bahay. Pagkababa ko nga po ay sarado pa nga po ang kurtina dito sa may bintana. Kaya ayan, binuksan ko nga muna para nga po makapasok yung sikat ng araw. Dahil meron nga pong naglalako ng taho kaya naman bumili nga si Tyler ng pang-almusal niya. Favorite nga po ito ng bunso ko na almusal niya ang taho. Diretso na nga rin po ako sa kusina para mag-asikaso nga po ako doon. Iinit nga po ako ng tubig dahil hindi pa nga po ako nagkakape. Yung ininit ko nga pong tubig kagabi ay tinimpla na nga ni Jowa kanina ng umaga. Kaya naman mag-iinit na naman nga po ako para nga po mayroon kaming pantimpla ng kape ngayong pananghalian. Pag may heater ka nga ay mapapabilis lang din talaga yung pag-iinit mo ng tubig. Pupunas nga po ako dito kumarites dahil napansin ko nga po ang dami ng alikabok. Sabi ko nga kay Tyler ay hugasan niya nga po muna yung mga basong ginamit nga po ni Jowa kaninang umaga. Kaya naman niligpit niya nga muna yung charger niya at yung cellphone niya bago siya maghugas. Pag ganito mga puting nga yung gamit mo ay kailangan mo talagang sipagan sa paghuhugas para matanggal nga po kaagad yung mga alikabok. Ako nga po ay dyan nagpupunas ko marites, meron nga pong nagtanong na customer kung OC nga daw ba ako sa bahay. At dahil hindi ko nga alam ang ibig sabihin ng OC kaya naman napasearch na nga rin po ako. Ang dami nga pong ibig sabihin ng OC. Napasearch nga po ako ng OC cleaning kung ano nga po ibig sabihin nun. Kung gusto nyo nga malaman ang ibig sabihin yun, search nyo na nga rin po kumarites. Ano ang ibig sabihin sa inyo ng OC? Asa ko nga rin po doon kumarites na mayroon ka nga obsession sa paglilinis. Ano ba naman sa tuwing dadaan nga po siya or sa tuwing bibili nga po siya, ako nga po ay naglilinis ng bahay. Punas ng lamesa o di kaya naman nagwawali sa labas ng bahay namin. Kaya naman talaga sinilip na nga po niya yung bahay namin at tinanong niya nga po ako kung ganun daw ba ako. Sabi ko hindi ko nga po alam dahil automatic talaga yung katawan ko na kumikilos na pag may nakikitang kalat. Pero dahil nakakasanayan ko na nga po talaga ang maglinis. Dati nga kumarites ay hindi naman ako ganito kasipag. Nga po kahit walang video ay talaga namang napapakilos ako. Pansin ko nga po yung lamesa naman ay medyo nagmamantika kaya naman pinunasan ko na nga po iyan. Basta bago ko nga po mainom yung kape ko kumarites, gusto ko nga po ay malinis na nga po itong baba namin. Linis pa naman yung taas ng bahay namin dahil kakalinis nga lang po namin doon. Pero dito nga po sa baba ay medyo maalikabok na kaya naman ito nagpupunas na nga rin po ako. Tapos ko nga pong magpunas at magwalis, ang next ko nga pong gagawin ay magluto nga po ng aming pananghalian. Iunti ko nga lang po iniinom yung kape ko habang meron nga po akong ginagawa. Nagpabili nga lang po ako ng hotdog kay Kuya Sian at 3 maalat na itlog. Dahil meron nga pong nagbigay sa amin na gulay na mayroong sabaw kaya ayun na nga po yung aming pinakasabaw. Natan ko na nga muna yung hotdog bago ko nga po asikasuhin itong maalat na itlog. Hati ko nga lang po yan sa gitna at pagkatapos kinukutsara ko lang para nga po mabilis matanggal sa balat niya. Simpleng ulam lang talaga ang kailangan natin kumarites para makasurvive tayo. Hindi na lang talaga at hindi naman nagrereklamo si Jowa kung ano nga po yung ihahain ko sa kanya. Maghihiwa nga lang po ako dito ng isang sibuyas at saka isang kamatis. Masarap kasi ang maalat na itlog pag meron nga pong sibuyas at kamatis. Pag ako nga po ay naghihiwa kumarites, panay din talaga ang hugas ko ng kamay at punas. Hindi nga po ako napapakali hanggat malagkit nga po itong kamay ko. Bago ko nga po gamitin itong kutsilyo namin ay hinugasan ko na muna. Lalagyan ko nga lang po ng maliliit na hiwa itong hotdog para nga po sa loob niya ay maluto din. Doon na nga rin po ako magluluto sa multi-cooker para mabilis nga po makaluto. Pagkatapos ko nga pong hiwaan niya ay hinugasan ko na nga po yung mga ginamit ko. Ayan at ready na nga po itong aming maalat na itlog. Lutuin ko na nga rin po yung aming ulam. 300 plus nga kumarites ay talaga namang sulit na itong bili ko sa ating multi-cooker. Dahil kahit ano nga po ay pwede mong iluto dito. Prito, sabaw at steam nga po yung pwede mong iluto. Mabilis nga lang din po ito maluto kahit hindi nga po iyan naka number 2. Kaya hinain ko na nga po agad para hindi nga po ito masunog. Enough ko na nga po yung multi-cooker dahil mainit pa nga po iyan. Sakto naman nga po pagkadating nga ni Jowa ay nakapagluto na ako at nakapaghain na. Ito nga po yung sabaw na ulam namin at bigay nga po iyan ng kapitbahay. Kaya inutusan ko na nga po si Kuya Sian na magtimpla na nga po ng kape ng papa niya. Kasama na nga rin po ng babaunin niyang kape. Pagkapasok nga po niya sa trabaho ay dumating nga po itong deliver ko na naman na soft drinks. Dahil yung dumating ko nga po na soft drinks kahapon na 2 case ay 3 piraso na nga lang po yung tira. Kaya nag-order na naman nga po ako ng 2 case at 1 case nga po ng RH. Refill na nga rin po ako muna bago ko nga po ito iligpit. Yung anak ko nga po ayan at pahiga-higa habang naglalaro nga po siya ng kanyang laruan dyan sa aming sala. Kaya isinarado ko nga muna itong aming tindahan dahil ako nga po ay maglalaba. Syempre at hindi ko na nga pinakita sa inyo dahil baka abutin pa nga po ako ng gabi. Kailangan ko rin talaga maglaba dahil sa Friday nga po ay may lakad kami. Gusto ko nga po umuwi galing sa lakad na wala nga po kaming labahin at walang tupiin. Hindi nga rin po makalabas si Jowa dahil hanggang alas 10 nga po ng gabi yung kanyang trabaho. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.